Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Julio. Taong 1965, Negros Occidental. Hindi may iwasan na paratangan ng bagay-bagay. Nasanay na si David sa ganitong trato, lalo na kung bababa ng kabundukan. Sa katunayan, lumad ang angkan niya sa lugar. Maayos ang ugnayan sa mga tao roon sa bayan. Sa kanila pa dumadayo kapag hingian ng halamang gamot ang pag-uusapan. Kaso nga lang biglang nagbago ang ihip ng hangin matapos kumalat ang balita na wala namang katuturan. Sumapit ang taon kung saan dumadami ang mga asong gubat. Sunod-sunod ang pag-atake sa magkakahoy, sa mga naliligaw at sa kalapit na kabayan. Sa bundok kasi ng pamilya lang nila ang naroon at minsan ang namataan ang yumaong lolo sa gubat 10 oras ng gabi. Kaya naisip ng nakakita na pagmamay-ari nila ang asong gubat, sila ang nag-utos na maggasik ng lagim. Kagad tinanggi ng pamilya pero giniit ng taong bayan na may mababaw na pag-iisip. Dito nagsimulang talikuran ng mga tao ang sanay magandang ugnayan. Paglipas ng panahon, unti-unting namayapa ang angkan ni David hanggang siya na lamang ang natira. Siya rin ang pinakabunsong apo. Walang kapatid kung kaya't naiwan mag-isa. Gayunpaman hindi to naging hadlang para makipagsabayan sa kaganapan ng buhay. Dapit hapon nang bumaba ng bundok si David para bumili ng bigas. Sa daan pa lang, nagsitaasa na ang tingin ng mga tao. Sinunda ng bulungan, paninirang puri ang laman. May mga tambay na sumusunod, panay bato ng kutya at paratang. Hinabaan ni David ang pasensya, piniling umiwas sa gulo. Hinayaan ang mga ito kahit sumasakit na ang ulo sa walang tigil na paghampas. Kung hindi lang sumita ang pinakakinakatakutang tanod, baka hindi na nakapagtimpi ang binata. David, pagpasensyahan mo na ang mga tao. Wala lang silang magawa eh. Manong, pakibigyan ng binata ng gamot sa sugat. Ako magbabayad. Isali mo na tong pinamili niya. Wika ng tanod na si Julio. Napabuntong hininga si David. Likas ang kabaitan ni Julio, subalit hindi niya magawang kalimutan ang nangyari noon. Isa ang pamilya nito sa nagkalat ng sabi-sabi laban sa angkan niya. Minamalit mo ba ako? Hindi porket wala akong trabaho, wala akong pinagkakakitaan. Sa palagay mo ba wala akong pambayad? Binagsak ni David ang perang papel. Sarkastikong tumitig kay Julio at saka umalis. Hindi na rin nag-abalang makiusyoso ng mga tambay. Binasag ni David ang boteng nadampot sa tabi. Bit-bit ang basag. Hindi magdadalawang isip na isaksak sa lalapit. Sumunod ang iilan pero may distansya. Sa tuwing lilingon si David, siya namang ikakatigil ng mga ito. Hindi na pinag-aksayahan ng oras. Hinayaan ang mga ito na manood sa bawat galaw. Nakaisip ng kapilyuhan. Nang tumapat sa masukal na bahagi ng gubat, biglang umalulong na parabang asong gubat. Naalerto ang mga tambay. Takot na kumaripas ng takbo. Binibiro ko pa lang kayo, natatakot na kayo kagad. Paano pa kaya kapag tinawag ko na talaga yung asong gubat? Siguradong mahihimatay kayo sa kinakatayuan nyo. Pagdating ng tahanan, lumawak ang ngiti matapos makita ang mga aso. Hindi ito ang ordinaryong aso na inaalagaan. Sila ang mga asong gubat. 3 na lamang ang naiwan ngayon dahil napatay ng mga ngaso ang ilan. Kaya naman naging mahigpit si David. Hindi na hinahayaan na makalabas ang mga ito. Habang pinapakain, napatingin sa kalayuan. May araw pa pero nagpapakita na ang nilalang.
Nasaan yung tao pa ito? Pero mararamdaman mong may kakaiba sa kanya. Humugot ng gulok si David, kaso nga lang hindi ito nasindak. Tumawa lamang at nagbato pa ng kaperasong karne. Nagunahan sa pag-alulong ang mga aso. Nang mapansin na susugod ito, walang pagdadalawang isip na kinalagan ang mga alaga. Hinayaan itong umatake sa kinakatayuan ng kalaban. Kagad itong kumaripas. Pinaputukan ang gawin nito para dagdag sindak. Nagkalat ng pangontra. Ang bakod ay sinabitan ng pandakaking itim. Gayon din ang mga bintana at pintuan. Nagsugbit ng gulok. Maigpit ang hawak ng baril. Subukan mo lang talagang magasik. Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin yung bungo mo. Tinalasan ng paningin. Hindi nagpakampante. Sa katunayan, ilang taon na magmula nung huling nakita si Amboy. Ang huling miyembro mula sa kalabang angkan. Isang uri ng mga aswang na may mataas na karunungan. Kayang ipasa ang angkan sa pamamagitan lamang ng pag-ihip ng orasyon. Si Amboy, ito ang pinakamatinik na kalaban ng angkan ni David mula pa sa mga ninuno niya. Hindi madalas mambiktima si Amboy, kaya hindi alam kung kailan siya muling lalabas. Ito ang nagpahirap kung paano siyang matutugis. Lumipas ang oras, hindi na mapakali si David. Gabi na pero hindi pa nakakabalik ang mga alagang aso. Ilang beses nang tinawag. Sinuri ang paligid subalit walang bakas. Muling pumasok ng tahanan upang magdagdag ng pandakake nang marinig ang kalabog. Dali-daling lumabas. Mula roon tanaw ang nakandusay na katawan ng mga aso. May sugat sa leeg. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman. Mula sa itaas ng puno nakalambitin ang aswang. Lumilikha ng ingay at ng aasar. Walang pasabing tinutukan ng baril at inubos ang bala. Kaso nga lang wala ni isa ang tumama. Nanlumong nilapitan ang bangkay. Hindi maiwasang isumpa ang nilalang. Amboy! Alam kong ikaw yan. Huwag ka magpapakita sa akin uli. Dahil kapag nagkataon siguradong papatay na kita. Lumabas ka dyan! Huwag kang magtago, hayop ka! Kinargahan muli ni David ng bala ang armas. Muli itong inubos. Kung saan-saan tinutok. Tinawag ng tinawag subalit walang sumagot. Naudlot ang pagwawala ng maya-maya pa. Lumitaw si Julio kasama ang mga tanod. Napako ang titig nito sa bangkay ng mga aso. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng mga alaga mo. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo pero sana wag kang padalos-dalos sa pagpapaputok. Umaabot sa bayan ang ingay. Sunod-sunod kaya naalarma kami. Nakita mo ba kung sinong gumawa nito? Sabihin mo sa akin kung sino. Kami na mga kasamaan kong tanod ang hahanap sa hayop na yon. Huwag kang magmagaling dahil isa kang hamak na tao. Wala kang laban sa halimaw na pumapatay sa mga alaga ko. Pwede ba? Huwag kayong makialam sa ginagawa ko. Baka hindi ako makapagtimpi. Pati kayo idamay ko eh. Aba sira ulo ka. Hoy! Huwag mong pinagsasalita ng ganyan si Julio. Ikaw na nga yung dinayo dito dahil nag-aalala kami tapos ganyan pa yung pakikitungo mo. Wika ng isang tanod na si Tonyo. Hindi ko naman sinabi na mag-alala kayo sa akin eh. Malayo ako sa inyo. Nandito na nga ako sa bundok tapos kayo naman yung lapit ng lapit. Umalis na kayo. Wala akong oras sa inyo. May nakaraan ang pamilya natin. Hindi ako magtataka kung doon ka humuhugot ng galit sa akin. Pero isipin mo sana na hindi ako kasali sa hidwaan na yon. Naniniwala ako na pagkamalan lang kayo. Pumantig ang tenga ni David. Kinasa ang baril at tinutok. Naalarma ang mga tanod. Umatras. Maliban na lang kay Julio.
nagawa mo pang isingit yung bagay na yan ha. Wala akong pakialam kung ano man ang paniniwala mo. Ang sa akin, umalis na kayo. Mabuti na lamang nadaan sa sindak. Walang imik na tumalikod si Julio. Maya-maya pa maririnig ang alulong. Kanya-kanya sa sigawan at pagkaripas ang mga tanod. Napako naman ang tingin ni David sa figura ng asong gubat. Natigilan ang binata dahil sa loob ng ilang buwan. Ngayon palang muling nakita. Sumulyap ito sa kanya. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo sa kadiliman. Kuryoso man sa kung ano ang nasipat ng asong gubat, hindi siya naglakas loob na sundan. Ilang dekada nang naninirahan sa lugar. Kahit papano kabisado ang galaw ng nilalang. Kapag ganito, siguradong may hahabuling halimaw at katulad ng inaasahan. Pagsapit ng bukas may nakitang bakas ng aswang. Tira-tira ang naabutan, buhok at laman. Nang suriing mabuti, natuklasan din ang bakas ng asong gubat. Nakampante si David. Kagad nagpasalamat sa nilalang dahil sa loob ng mahabang panahon. Ito ang tanging pumoprotekta sa kanya laban sa aswang. Hindi naman sa kanya lang. Lahat ng taong naroon ay pinoprotektahan nito. Pero dahil sa gubat siya nakatira, siya ang pinaka nakikinabang. At bilang parte ng pagpapasalamat sa asong gubat, inalay niya ang bangkay ng mga alaga. Nagsindi ng panggatong. Inilatag ang katawan ng mga yumaong aso. Tinawag ni David ang asong gubat sa pamamagitan ng espiritual na pagdarasal. Masakit man para sa kanya na mamatay ang mga alagang aso dahil may lahi din ang mga ito na katulad ng sa asong gubat. Iba nga lang ang antas ng tinatawag niya ngayon dahil ito ang pinakamalakas sa kanila. Paulit-ulit siyang nanalangin, kaso nga lang tuluyan siyang nabulabog nang maamoy ang imlan. Ang imlan ang lahi ng aswang na kinabibilangan ni Amboy. Pansamantalang naudlot ang ritual para hanapin ang kinalalagyan nito. Pangaasarang inabot. Nagpapakita si Amboy pero kapag nasa lugar na, bigla itong mawawala at lilipat ng direksyon. Nang mapansin ni David kagad siyang tumigil, ganon din ang ginawa ni Amboy. Patuloy na nakatitig sa kanya na nakangiti ng nakakaloko. Wala nang bago sa'yo. Sa tuwing babalik ka para magparamdam, ako palagi ang sinasadya mo. Sabik na sabik ka sa akin ano? Hoy, ano bang kailangan mo? Wala ring nagbago sa'yo. Padalos-dalos ka pa rin. Habol ng habol, akala mo naman mauhuli mo ko. Tama ka. Nasasabik ako sa'yo eh. Ikaw lang kasi ang pinakamadaling paglaruan. Ang lahi nyo, yan ang paborito kong paglaruan. Kaso ikaw na lang ang naiwan. Hinugot ni David ang nakatuping papel. Kalmadong pinasadahan ng tingin. Napansin niya ang reaksyon ni Amboy. Nagmamadali sa pag-alis. Hindi na rin nahabol ng orasyon dahil naglaho na lang ng parang bula. Alam ng binata na kahit basahin pa ang orasyon, hindi nito maaabutan ang halimaw. Kaya naman, bumalik na lamang sa naudlot na ritual. Kaso nga lang, laking gulat niya dahil nawala na ang bangkay ng mga aso. Pinagsidlang sako na lamang ang natira. Naapula ang apoy ng panggatong na para bang may sadyang pumatay ng apoy. Bago pa man malaman ang naganap, agaw atensyon ang naglalakihang boses. Dali-dali siyang umalis sa lugar para makaiwas sa anumang isipin. Mula sa daan tanaw ang grupo ng mga tanod sa pangunguna ni Julio. Hindi mawari ni David kung ano ang dahilan para dito sila sa gubat Romonda. Hindi lang batuta ang hawak ni Julio. Meron ng armas. Hindi literal na baril. Hinulma ito para sa pangaso at holen ang bala.
Gayunpaman, sapat na ang isang putok para itumba ang ligaw na hayop. Asintado rin kaya walang nakakatakas. Tuwang-tuwa sila habang namamaril. Kagad pinagfiestahan. Dito napansin ng binata ang pamamaraan ng mga ito. Ginigilitan ng leeg. Winawakwak ang tiyan at hinuhugot ang laman. Ganitong-ganito ang pinsalang inabot ng mga alaga at hindi na kailangan magtanong. Mismong sa bibig ng mga ito, nagmula ang katotohanan. Julio, paano kapag nalaman ni David na tayong pumatay sa mga aso niya? Galit na nga yun, makita ka lang eh. Paano pa pag makarating sa kanya ang katotohanan? Hindi malalaman kung walang magsasabi kaya itiko mo ang bibig mo dahil baka merong makarinig. Ang daldal mong animal ka. Tumulong ka na nga ron. Mamaya may makakita pa sa atin patawag pa tayo. Napabuntong hininga si David. Kinuyom ang kamao. Nangangate ang kamay na basa ng orasyon ang mga ito. Gayunpaman minabuting kumalma. Hindi dahil natatakot manakit ng tao, kundi nasipat si Amboy sa hindi kalayuan. Sa tingin pa lang malinaw na merong binabalak, kaya naman pinagpaliban niya muna ang plano. Hindi mo na kita hahabulin ngayon, Amboy. Alam ko ang plano mo eh. Hayaan muna kitang mabuhay para iganti ako sa mga tanod na yan. Magdasal ka rin, Julio. Baka hindi ka nasikatan ng araw. Wika ni David. Hinayaan niya si Amboy sa lugar. Nakangiti siyang umalis. Habang naghihintay ng balita, muling sinulatan ng orasyon ang bakanting papel. Ito ang iniwang papel ng yumaong ama na may mataas na uri ng basbas. Tinipon ang mga pandakaking itim para orasyonan. Ibinalik din sa pagkakasabit pagkatapos. Maya-maya pa natunugan ang ingay ng mga tanod. Rumoronda ang mga ito. Naglalakihan ang mga sulo. Papunta sa tahanan pero bago pa makaabot, biglang tinangay ang kasamahan. Naalarma ang lahat pero walang magawa dahil aswang ang kalaban. Pinatay ang isa sa kanila, samantalang sugatan ang karamihan. Kahit nagkakagulo, hindi naisip ni David na tumulong. Para sa kanya, ang bawat hiyaw ay nagdudulot ng ginhawa. Hindi maalis ang tuwa habang naglalaro sa isipan ang takot ng mga ito. Kaso nga lang, biglang nasagad ang galit matapos marinig ang sinabi. David, alam kong ikaw yan. Totoo nga ang sinabi nila. Ikaw ang aswang sa kabundukan. Magpakita ka sa akin dahil papatayin kita. Wika ni Tonyo habang winawasiwas ang sulo. Paika-ika sa tinamong kalmot. Gayon din si Julio at ang iba pang tanod. Nang hindi na sumugod ang aswang, saka nag-unahan pagbaba ng kabundukan. Dito na rin lumabas si David. Nananahimik ako na damay pa. Hoy Amboy, alam kong naririnig mo ko. Tapos na ang pambibiktima mo. Ako naman ang harapin mo. Magtuos tayo. Papawis lang. Hinugot ang gulok. Naganda na ng orasyon. Nagintay sa paglitaw ni Amboy. Nararamdaman niya ang presensya ng aswang, subalit walang balak na magpakita sa kanya. Ilang sandali ang lumipas. Kinuyom ni David ang mga kamay. Itinapat sa kanyang bibig. Nagbulong ng mga buhay na salita. Kapansin-pansin ang paggalaw ng mga puno sa paligid. Nagpapalipat-lipat ang aswang. Tinatablan man ng ginagawang ritual pero hindi ito umurong. Nagsagawa din ng orasyon. Naputol ang ginagawa ni David. Napalhod si David. Hingal na hingal matapos mairebuelta ang ginagawa niya. Mangmang, ilang ulit mo nang ginawa sa akin ang bulok na ritual na yan. Wala ka talagang kadala-dala ano? Sinabi nang hindi mo ko madadaan sa ganyan eh. Kabisado ko na ang pasikot-sikot ng orasyon mo. Yan ang ginagamit ng mga ninuno mo sa akin
Kaya siguradong hindi na uubra yan. Mag-isip ka kasi ng bago. Palinga-linga si David. Naririnig ang boses pero hindi makita kung nasaan ang kalaban. Maya-maya pa naging payapa ang paligid. Tanda ng pag-alis ni Amboy. Muli, panghihinayang ang inabot ng binata. Aminado naman siya, nakabisado na ni Amboy ang pamamaraan. Nagbabaka sakali lang siyang makatsamba. Kaso nga lang, wala siyang panama sa imlan. Nanghihinayang na tinahak ang daan pauwi. Natigil sa kalagitnaan nang mapansin ang presensya ng asong gubat. Nakatitig ito sa kanya, dahan-dahang lumapit. Huminto ilang metro ang distansya. Nagkaharap din tayo ng mukaan. May tanong ako eh. Matagal ko nang gustong sabihin. Bakit hindi mo kalabanin ang imlan? Hindi mo sinasanto mga aswang pero pagdating kay Amboy, wala ka magawa. Tapatin mo nga ako. Magkakilala ba kayo ng halimaw na yon? Yumuko si David para pantayan ang tangkad ng aso. Wala itong sinagot, maliban na lamang sa makahulugang titig. Maya-maya pa naging agresibo. Yumuko si David para makaiwas. Tumalon ang aso at kumaripas ng takbo. Maya-maya pa maririnig ang sigawan ng mga tao. Pagtingin, mga tanod mula sa iba't ibang barangay. Kasama pa rin si Julio na kahit hirap na sa kondisyon, pinagpilitan pa rin ang paratang. Ang asong gubat ay pagmamay-ari ni David. Mag-ingat kayo dahil hindi lang asong meron. Isa rin siyang aswang. Magsikalat kayo. Ang iba pumunta sa bahay niya. Sunod-sunod na putukan ang maririnig. Akalain mong may naglalaban sa kalagitnaan ng gabi. Hindi muna umuwi ng bahay si David. Nagtungo sa kabilang bundok para magpalipas. Habang iniisip ang kaganapan ay nakabuo ng plano. Katulad ng inasahan, sinira ng mga tao ang bahay. Buntong hiningang tinitigan ang bawat sirang bahagi. Papalampasin na sana ni David ang dating usapin tungkol sa pamilya niya. Kaso nga lang muling nadagdagan sa ngayon. Hindi na balak pang magtimpi. Talagang gusto niyo ng gulo ha? O sige, mas lalo nating paguluhin. Tignan natin kung makakayanan niyo ang gagawin ko. Wika ni David habang tinitignan ang bayan sa ibaba ng bundok. Maya-maya pa bumaling sa daan kung saan nakatayo si Julio. Naalerto siya dahil kalmado ito. Bago makapagsalita, inunahan na ito. Kung nandito ka lang para magparatang, tapusin na lang natin sa labanan. May pasabi ka pang hindi kasali sa idwaan ng pamilya natin pero anong ginagawa mo? Ikaw pa ang nanguna sa panggugulo sa akin ngayon. Ano ba talagang balak mo? Tumingin muna sa paligid si Julio bago nagsalita. Nahihimigan ni David ang pag-iingat nito. Nagkaisa ang taong bayan na palayasin ka sa lugar. Muling lumala ang usap-usapan na isa ka sa aswang. Yan ang paniniwala ng karamihan. Ginawa ko ng makakaya ko pero hindi mapipigilan ang gusto nila. Baka umabot pa sa punto na patayin ka. Kaya umalis ka na. Bakit naman ako maniniwala sa iyo, Ber? Paano ko makakasigurado na hindi to patibong? Hindi na kita matutulungan pagkatapos nito. Kaya umalis ka na, pakiusap. Nagmamadali sa paglisan si Julio matapos mapansin ang pag-akyat ng mga tao sa kabundukan. Siya naman, nagtago sa tabi. Pinapanood ang galaw ng lahat. Hindi pa rin nadala. Pinagtulungang gibain ang bahay. Sa kumpulan ng mga ito napako ang tingin ni David sa figura ni Amboy. Nakikiisa sa pangyayari. Pumabor dito ang sitwasyon dahil sa sabulag. Hindi siya mapapansin ng mga tao maliban na lang kay David. Sumusulyap ito sa kanya na nang aasar pa. Sumenya si David. Pinapasunod si Amboy.
Nag-abang siya sa gubat pero hindi ito dumating. Hindi nagpakita sa kanya. Nang tumahimik ang paligid sakalang umuwi ang binata, natulog pa rin sa tahanan kahit sira-sira. Sa kalagitnaan narinig ang ingay ng mga tanod. Rumoronda pa rin ang mga ito. At dahil wasak na ang bahay hindi nag-abalang suriin. Para sa kanila lumayas na si David. Gayunpaman, hindi magawang iwan ng gubat. Simula na kasi ng pananalasa ng asong gubat. Hindi to ang kilala ni David. Ibang asong gubat, mas marahas. Nang maglaon nagunahan sa pagtakbo ng magsilabasan ang mga hayop, bumangon na rin ang binata para malaman ang nangyayari. Nagawang itumba ang mga asong gubat dahil iilan sa mga tanod ay mga ngaso. Idagdag pa si Julio na asintado. Namayani ang katahimikan at inakala ng lahat na doon na magtatapos ang kaguluhan. Kaso nga lang pagdaan ng ilang sandali, kinilabutan sa alulong. Naging alerto si David dahil hindi ito tunog ng anumang hayop. Inihanda ang armas, gulok at ang orasyon. Susundan na sana ang pinanggagalingan nito, kaso nga lang muli siyang napalingon ng magsigawan ang mga tao. May umaatake sa kanila, kaso nga lang hindi mailarawan kung anong klaseng nilalang. Sunod-sunod ang pagtumba ng mga tanod. Hindi man sila direktang pinapatay, pero sapat na para mawalan ng malay. Si Julio ang natira na nanginginig sa kanilalagyan. Tahimik lamang si David. Nakikinig sa may hinang bakas sa hangin. Hindi naglaon na sipat ang halimaw. Dambuhalang asong gubat. Mas malaki kaysa sa kakilala. Maya-maya pa nagpalit ng anyo. Bumalik sa tunay na itsura. Dito na rin sumingit ang binata. O Amboy, yang ka na naman ha. Nagawa mo na namang magbalat kayo. Teka, magkakilala kayo, sandali. Huwag mo sabihin magkasabot kayong dalawa. Ginawa ko ang lahat para tulungan ka. Tapos kaibigan mo ang halimaw na to. O Julio, manahimik ka nga. Hindi ko yung kinakausap ko. Anak na, dumaldal ka pa kasi. Labis ang galit ni David. Tumakas na naman si Amboy. Kahit suyurin ang buong gubat, hindi na ito makikita pa. Si Julio ang napagbuntungan. Malamang magtatanong ako. Ano ba ang koneksyon mo sa aswang na yon? Tignan mo ang ginawa niya sa mga kasama ko. Sumagot ka, David. Wala akong koneksyon sa halimaw na yon. Maliban na lang sa pagiging magkaaway. Wala ding nagsabi na pumunta kayo rito sa gubat. Kaya ano man ang nangyari sa mga kasama mo, wala akong pakialam dun. Matapos magsalita, umalis na si David sa lugar. Lumipat sa ibang lugar para makaiwas sa taong bayan. Nagtungo siya sa malayong kabundukan. Nagtayo ng barong-barong. Sa puntong ito, pinaglinang ang kakayahan sa larangan. Araw-araw sa pagdedebosyon at pagdarasal. Binalikan ang aral na itinuro ng mga ninuno, mga lumang kasulatan na kailangang pagtuunan ng pansin upang mapagana ang bisa. Sa gabi, nag-aabang siya ng ligaw na hayop. Ito ang ginagawa katapat sa pagsasanay. Ilang panahon ang inabot ng paghahanda. Nang nasa kondisyon na ang katawan, naglakas loob na bumalik ng tahanan. Hindi na umasa pang may mararatnan sa bahay. Tinupok na ito ng taong bayan. Lumipas na rin ang panahon. Subalit nananatili sa paniniwala ng mga ito na siya ang kalaban. Nagmasid-masid. Napag-alaman na tumutulong si Julio. Kaso nga lang, ano man ang sabihin ayaw bumitaw ng mga tao. Hindi naniniwala kay Julio kahit pa ipagtanggol si David. Hindi siya pwedeng magpakita dahil iilan ang nasawi sa pananalakay ni Amboy nung gabi. Siya ang tinutukoy na salarin ng taong bayan. Nag-abang sa gubat. Nakiramdam ng bakas ni Amboy. Kaso imbis na ito ang mahanap, asong gubat ang natagpuan.
nakatitig sa kanya. May pinapaiwatig ang presensya kaso hindi maunawaan ng binata. Kinausap ito para linawin, subalit iba ang napapansin. Meron siyang mutya na tinatangan na pandakaking itim. Sa sandaling hinagod ang ulo ng asong gubat, biglang nakaramdam ng daloy ng enerhiya. Animoy kuryente na dumaan. Bago maintindihan ang nangyayari, tumalikod ang asong gubat. Sinundan kaso nalingat din. Naiwan siyang napapatanong. Gayunpaman, inisip na lamang na isa itong basbas mula sa nilalang. Lumipas sa mga araw na ubos ang pasensya ni David, kakahintay sa pagsulpot ni Amboy. Napilitan siyang bumaba ng bayan upang alamin ang balita. Mabuti na lamang nariyan si Julio na siyang tumulong. Ayon dito, sumabay sa paglaho ang aswang sa paglisan niya, kung kaya't mas lalong lumakas ang paniniwala ng mga tao na si David ang kalaban. Pagpasensyahan mo na kung kinakailangan kong kumontra sa'yo. Wala akong nagawa eh. Maraming nakabantay na tanod. Ayoko lang naisipin nila na may pakialam ako sa'yo. Eh yung mga aso ko, bakit nyo pinatay? Hindi naman mga aso mo ang dapat tamaan. Sinugod kami ng aswang. Malay ko bang nakasunod ang mga alaga mo? Aksidente ang nangyari kaya pasensya ka na. Hindi ko nga rin alam kung paanong nakaabot sa bakuran mo ang ganong sitwasyon eh. Sigurado ko, iniwan namin yon sa kalagitnaan ng gubat tapos naglakad papunta sa bahay mo. Nagdadalawang isip mang maniwala. Tumango na lamang si David. Pumuslit na pabalik ng kabundukan. Sa pagsapit ng gabi, hindi inasahan ang mangyayari. Nagtipon ang mga asong gubat. Sabay-sabay sa pag-alulong. Nakatitig sa iisang direksyon habang kumakalmot sa lupa. Nakatindig ang buntot. Nanlilisik ang mga mata. Masyadong agresibo na anumang oras ay susugod. Nakiramdam sa paligid. May napapansing presensya. Subalit wala namang magilap na anino. Maya-maya pa isa-isang tumilapon. Kapansin-pansin ang nilalang na parang itim na usok. Sobrang bilis ng galaw. Isa-isang nasawi ang mga asong gubat hanggang sa isa na lamang ang natira. Nanginginig sa takot pero sinusubukan pa ring lumaban. Sinugod ang halimaw pero sa huli, napatay pa rin. Pagkatapos nito sakalang lumitaw ang nilalang, hindi na rin nagtaka si David. Amboy! Sa wakas nagkita na uli tayo. Hayop ka. Mahabang panahon ako na nagtiis. Nagpakahirap kakahanap sa'yo eh. Huwag mo na akong takasan. Harapin mo na ako. Sinimulan kaagad ang orasyon. Susugod na sana sa direksyon nito, kaso nga lang nawala sa paningin. Paglingon ay sinalubong siya ng atake. Tumilapon man, nakaganti pa rin. Hindi nakaligtas ang reaksyon ng aswang. Dito napagtanto ang ginawa ng asong gubat sa tangan. Dinagdaga ng bisa para tapatan ang imlan. Aba, hindi ko alam kung paanong naging makapangyarihan ang gamit mo. Sinong animal ang nagbasbas dyan? Wika ni Amboy. Bumalik ito sa anyong tao. Hawak-hawak ang kamay na napuruhan. Maging si David nagulat sa resulta. Para bang kinain ng apoy ang kamay nito. Ni hindi niya napansin kung ano ang ginawa para magkaganon. Sa pagkakaalala kasi, si Amboy ang sumugod. Sabi ko naman sa'yo huwag kang magpakampante. Naganda lang ako ng bagong atake. Kinukutsa mo kasi ang orasyon na minana ko sa angka namin Nagulat ka ba sa pagsugod ko ngayon? Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Malay natin, ngayon lang yan. Ang sabihin mo natatakot ka. Patikim pa lang yan Kung alam ko lang na ganito ka pala matakot sana. Noon pa hinigpitan ko na yung pakikipaglaban sa'yo.
Naglabas ng papeles si David, hinarap sa kanyang bibig at nagsimulang magbitaw ng mga kataga. Walang laban si Amboy. Sa pag-iip niya ng dasal sumabay ang bisa ng tangan, dahilan para pansamantalang mabaldado ang katawan ng aswang. Dito bumuelo ang binata, hinataw ng gulok, hindi tinigilan hanggat humihinga pa. Kaso nga lang, sa kalagitnaan nito nagawang bumawi ng nilalang. Tumilapon si David pero kaagad ding sumugod. Hindi magkamayaw ang kalaban. Sa halong puwersa ng mutya at orasyon, unti-unting humina. Maya-maya pa tuluyang nalagutan. Habol ni David ang hininga. Napasigaw sa tuwa nang makitang nakandusay na lamang si Amboy. Tinarak sa dibdib nito ang gulok. Bago magawa ang kasunod na hakbang, napansin ang asong gubat. Dali-dali itong nilapitan. Walang hanggan ang pasasalamat. Maraming salamat sa basbas mo. Tignan mo ang nangyari. Tinalo ko yung buwisit na ilang ulit nang humamak sa pamilya ko. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang ako yung pinagpepiestahan ngayon eh. Maraming salamat kaibigan ha. Haplosin sana ang ulo nito nang biglang umalis. Hindi maunawaan ni David ang nangyari. Para bang hindi nagustuhan ang ginawa niya. Nang makalayo ito, binalingan ng pansin ang katawan ni Amboy. Hindi nakabalik sa anyong tao. Hindi na rin alintana, naghukay at naglibing. Bilang pasasalamat sa asong gubat, nangaso si David. Nag-alay ng sariwang karne sa pamamagitan ng ritual. Inilatag ang bagong katay na baboy ramo. Ang dugo nito, binuhos sa panggatong sabay sindi. Habang lumalaki ang apoy, sumasambit ng orasyon si David. Layong iparating sa asong gubat ang pasasalamat. Kaso nga lang iba ang napansin. Iba ang bumalik na enerhiya. Gayunpaman, pinilit ng binata na unawain ang tugon ng nilalang na natiling positibo sa kabila ng pinapaiwatig nito. Pagkatapos ng lahat, niligpit ang kalat pero hindi nakaligtas sa taong bayan. Sinasabi ko na nga ba? Nadedemonyo na ang kabundukan dahil sa ritual na ginagawa mo. Mga kasama, ihanda niyo ang armas dahil papatayin natin ang aswang na ito. Magdasal ka na sa sinasamba mo, pero hindi ka niya matutulungan. Wika ni Tonyo. Naganda ang mga ito sa pagsalakay. Pumalibot. Maya-maya pa ay biglang sumugod. Kinalmahan ni David dahil ordinaryong tao lamang ang mga ito. Umilag siya. Lumaban ng patas. Kaso hindi maiwasan na tamaan ng patalim at bala. Hindi man nagtamo ng sugat, nasagad pa rin ang pasensya. Sinasabayan ito ng pang-uudyok ni Tonyo. Nang makabawi, pinatikim ang mga ito. Binugbog at siniguradong mapupuruhan sa mata. Isa pang panggugulo niyo sa akin. Hindi lang mata ang hugutin ko. Tigilan niyo ako kung ayaw niyong madamay ang pamilya niyo. Hindi ako nagbibiro O ito niyo, sabihan mo lahat ng mga kasama mo, hindi ako ang kalaban dito. Naunawaan mo ba? Natatarantang tumango si Tonyo. Hinugot na rin ni David ang daliri na mariing nakasundot sa mata nito. Nagmamadali sa pag-alis ng grupo. Nakainga ang binata nang mawala ang mga ito. Niligpit ang mga kagamitan sa ritual, pero biglang dumating si Julio. Ginulo ka ba ng taong bayan? Pasensya na, wala na ako maitulong Tanggal na ako sa serbisyo. Wala nang silbi ang tikas ko. Hindi na sila natatakot. Nakita ka ni Tonyo sa bahay di ko alam kung paano. Nagsumbong kaya pati ako pinag-initan na. Hindi may tago ni David ang awa nang makita itong bugbog sarado. Hindi na halos maimulat ang mga mata. Isinama niya ito sa bagong tirahan. Hindi na rin kasi makauwi sa sariling bahay dahil sa mga taong tinuring siyang kalaban. Dito na pag-usapan ng lahat. Nilinaw ni David
na wala siyang kinalaman sa patayan sa lugar kahit ang nakaraang pangyayari, mga panahon na buhay pa ang mga ninuno. Alam ko, mga asong gubat talaga ang umaatake sa tao. Nagmukha lang aswang dahil sa kagat at kalmot. Sumabay din kasi ang usapin ng nilalang kaya napagkamalan eh. Tapos yung lolo mo nakita pa sa gubat, kaya siya ang napagbintangan. Pero matanong ko lang kasi, ano bang ginagawa niya ng 10 oras ng gabi sa gubat? May ritual na ginagawa si Lolo para sa kapayapaan ng gubat. Humingi siya ng proteksyon at gabay sa mga hindi nakikitang nilalang. Ilang ulit pa lang yun. Nagsisimula pa lang talaga kaso yung nakakita, iba kagad yung pagkakaintindi. Yung aswang, magkakilala kayo hindi ba? Anong ugnayan mo sa nilalang na yon? Si Amboy? Kalaban. Hindi ko nga alam bakit sa tuwing babalik siya, ako kagad ang pinupunterya. Dati pa kahit nung panahon ni Lolo at Tatay, sila rin ang binabalikan eh. Pero wag kang mag-alala, patay na siya. Ano, patay na yung Amboy paano? Kanina habang papunta ako dito nakasalubong ko eh. Hindi ako pwede magkamali. Nakisabay pa nga siya sa kumpulan ng mga tao eh. Sigurado ko may binabalak na naman yon. Wika ni Julio. Naimigan ni David na totoo ang sinasabi nito. Teka, paano mo nalaman yung itsurang tao ni Amboy? Yung nagkaharap kasi tayo, parang hindi pa ganap na tao yung mukha niya. Pinagmamasdan kita nang hindi mo nalalaman. Nakita kong kausap mo siya eh. Tinawag sa pangalan at siya nga ang nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang nakakapagtaka lang, nung papalapit pa siya, maamoy mo talaga ang samyo ng aswang. Pero nung tumapat, naglaho bigla. Teka, sandali nga, sigurado ko ba talaga? Kasi sigurado ko nakalaban ko siya, pinatay ko nga eh. Ako pa nga yung naglibing. Kaya paano mo nasabing nakita mo? Baka naman talaga boy, pamalay natin, hindi mo talaga napatay. Aswang ang pinag-uusapan dito. Nilalang na hindi mahuhulaan ang kakayahan. O sige, pinatay mo siya. Nilibing mo siya. Paano kung meron siyang pamamaraan na takasan ng kamatayan? Napaisip ng malalim ang binata. Bago pa man mapagtanto, agaw eksena ang pag-alulong ng mga aso. Dali-daling sinilip, nagtatakbuhan ang mga asong gubat. Nagmarcha patungo sa iisang direksyon habang patuloy sa pag-alulong. Sa galaw pa lang, masasabi ng may nakitang nais pagtulungan. Naalerto si David at Julio. Kagad niyang inabutan ng patalim si Julio. Hindi natanaw mula sa kinalalagyan ang mga asong gubat, subalit maririnig pa rin ang mga alulong. Nakapagtataka dahil ganun pa rin kalakas, na para bang nasa mismong harapan ng ingay. Maya-maya pa, may matulis na bagay na sumagi sa yero. Sobrang tinis at nakakarinde sa tenga. Sinunda ng angil. Dito napagtanto kung ano ang nangyayari. Pero bago pa man masuri ni David, bumalik ang grupo ng asong gubat. Sa direksyon ng bahay ang takbo. Huminto sa bakuran. Tumingala sa bubong. Lumakas ang alulong. Julio, dumapa ka. Nasa itaas ang aswang. Iwasan lang natin na badagit kung sakaling mabaklas ang bubong. Habang nakikinig sa takbo ng paligid, binuklat na ang papel. Nagsimula mag-usal ng dasal. Habang patuloy sa pagsambit, uminit ang tangan. Nararamdaman na rin ang presensya ng asong gubat. Hindi naglaon kumalabit si Julio sabay turo sa bubong. Bumakas ang kuko ng aswang. Samantalang sa dingding naman, dahan-dahan nagiba dahil sa paulit-ulit na pagbangga ng asong gubat. Makikita sa mga ito ang pagnanais na makaakyat ng bubong. Sa pagbaklas ng trapal, dito sinalubong ng taga ang kamay ng aswang. Lumabas si David, nagdadalawang isip si Julio na sumunod. Sigurado ko ba sa gagawin mo? May mga asong gubat. Sila pa ang unang papatay sa atin kaysa sa aswang. Hindi yan, halika na.
bago pa makaganti yung aswang. Napilitan nito. Hindi sigurado si David pero nagulat na lang dahil para bang hindi sila nakikita ng mga asong gubat. Dumaan sila sa harapan pero ang tingin ng mga ito naroon lamang sa aswang. Buhay ka nga, Amboy. Ilang buhay bang meron ka para bumangon muli sa hukay? Pare baka pwede mo muna akong tulungan, bugbog sarado na ako eh. Siguradong mamamatay ako dito. Inilapat ni David ang papel ng orasyon sa kalapit na asong gubat. Matapos kargahan ng dasal, dinala si Julio sa ligtas na lugar. Sa sariling kilos, pati siya napapatanong kung paanong nangyari. Ginawa lang ang pumasok sa isipan, hindi inasahan na gagana. Isinantabi muna ang katanungan. Hinarap si Amboy na hindi makababa dahil sa nakapalibot na mga asong gubat. Tumayo ang binata sa gitna ng mga ito. O ano? Nasaan ang tapang mo? Asong gubat lang pala yung katapat mo eh. Nakakatawa ka naman. Sumagot sa pamamagitan ng angil. Sumusubok na tumakas, kaso bumabalik lang din sa bubong. Nauunawaan ni David ang kilos nito. Natatakot sa asong gubat pero iba ngayon. Takot na para bang ikakamatay niya kapag nakalmot ng hayop. Maya-maya pa napako ang tingin sa partikular na direksyon. Paglingon, lumabas ang kaibigan niyang asong gubat, ang nilalang na nagbasbas sa kanya. Lalong naging aktibo ang tangan sa paglapit nito. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Amboy. Doble ang takot na nararamdaman ng kalabang aswang. Pero pinili pa ring magtapang-tapangan. Ito pa mismo ang nagamon. Aba, ayos ka rin ah. Ang lakas ng lobong maggamon. Hindi ka nga umuubra sa mga asong gubat eh. Dito pa kaya sa mas makapangyarihan. Hoy Amboy, pwede ka namang magsabi kung susuko ka na. Hindi yung magtatapang-tapangan ka pa. Umangil ito bilang sagot. Maya-maya pa binuhos ang lakas. Lumaki ng bahagya ang katawan. Naging katakot-takot ang itsura. Tumabi ang mga asong gubat. Umabante naman ang kaibigan ni David. Habang pinapanood niya, hindi inasahan ang takbo ng pangyayari. Lumaki ang hubog ng asong gubat. Animoy ginto ang katawan. Nagniningning matapos sinaga ng buwan. 2 paa pa lang ang sumayad sa lupa. Sa madaling salita ay tumindig na ito. Hindi naglaon. Nagsimula ang tagisan sa pagitan ng dalawa. Dali-daling tumabi si David sa salpukan. Akalain mong mga higanting nagbabanggaan. Malakas ang tunog. Nakakabaliktad sikmura ang dulot na samyo. Nakakakilabot ang angil. Sa mga unang sandali pantay ang lakas. Umatake ang asong gubat. Umaatake din ang aswang. Nakakatama ang aso. Ganon din naman si Amboy. Subalit sa pagpapatuloy ng laban hindi umubra ang aswang. Ginawa itong laruan. Hinambalos, kinagat, binalian. Sa huli naghihingalong humandusay. Bumalik sa anyong tao, wala pa ring kadala-dala. Panay ang daldal. Naghahamon kahit nasa bingit ng kamatayan. Laban pa! Lumaban ka! Akala nyo siguro ito ang ikakamatay ko. Nagkakamali kayo. Muli akong mabubuhay. Kapag nangyari, isasabay kayo sa huk! Nanlaki ang mga matang nakatitig sa kawalan. Hindi na nakapagsalita ng pagpiestahan ng mga asong gubat. Hinubara ng balat. Pinunit ang bawat laman. Kahit buto, nagawang simutin. Walang naiwan kung hindi man siya ng dugo sa lupa. Pero sa napapansin ni David, hindi ito kinain. Hinakot patungo sa iisang direksyon. Kuryosong sinundan. Dito natagpuan ang lugar kung saan makikita ang pamilyar na simbolo. Napalunok ng makilala.
Ganitong-ganito ang paghahanda kapag nagriritual ang ninuno. Maliit na bato ang ginamit upang makabuo ng simbolo. Bawat bato ay pinahira ng sariwang dugo mula sa alay. May apoy sa harapan, mga papel ng orasyon na nagkadikit-dikit sa tabi. Sulat kamay mismo ng yumao. Isa-isa sa paglapit ang mga asong gubat. Tinambak sa apoy ang nginat-ngat na laman ng aswang. Maya-maya pa napako ang tingin sa isa na parabang tao. Lumuhod. Pumikit. Bumuka ang mga bibig na animoy sumasambit ng orasyon. Naramdaman ni David ang kilabot ng ritual. Humalo rito ang samyo ni Amboy. Hindi may tago ang gulat ng marinig ang boses. Nagmamakaawa, nakikiusap. Naglaho rin makalipas ng ilang sandali kasabay ng pag-apula ng apoy. Paglingon ng binata, nagulat pa dahil wala na ang mga asong gubat. Pagbalik ng tingin, nawala din ang isa. Hindi nakapagsalita ang binata, naguguluhan at nahihiwagaan sa pangyayari. Saan man tumingin, hindi na magilap. Gayunpaman napansin ni David ang pag-uumapaw ng lakas ng mutya. Sa isip niya, nagdulot ito ng karagdagang bisa. Pagkatapos ng kaganapang iyon, araw at gabi na nag-intay si David. Ilang ulit pang sinuyod ang gubat at kabundukan. Ilang beses nagritwal para tawagin ng mga asong gubat. Subalit kahit isa sa mga ito ay hindi na nagpakita. Samot-saring kaisipan ng gumulo. Hindi pinatulog kakaisip kung nasaan ang mga ito. Bumalik sa lugar na pinagritwalan ng asong gubat. Laking gulat dahil nagbago ang paligid. Naging madamo at wala na ang mga simbolo. At lalong wala na ang kakaibang presensya. Kahit sandali lang magpakita kayo, gusto ko maliwanagan sa nangyayari. Ako lang tong nag-iisip na magkakilala tayo pero ang totoo, hindi ko naman kayo lubusang kilala eh. Sa pagkakalam ko, lumilitaw ka kapag may sumusugod sa akin. Ilang ulit mong pinatunayan nakakampi kita. Pero bakit wala ka ngayon? Pakiusap naman kahit sandali lang. Bagsak ang mga balikat na sumandal sa puno. Magdamag sa gubat, kaso walang napala. Napilitan ding umalis sa lugar dahil naroon pa rin ang galit ng taong bayan. Hindi nadala si Tonyo. Matapos gumaling sa pambubugbog ni David, pinalala pa ang usapan. Kahit kabataan natatakot kapag naririnig ang pangalan ng binata. Ilang ulit din siyang sinundan saan mang bundok lumipat. At upang matigil ang gulo, siya na mismo ang kusang lumisan. Nagpakalayo-layo kung saan hindi na maaabutan. Sa sandaling nawala sa lugar si David, nanatili pa rin ang paniniwala na siya ang aswang na minsang gumambala sa taong bayan. Hindi ito nabura sa paglipas ng panahon. Kapag naririnig ang pangalang David, unang iisipin ay aswang. Ang batang aswang na pinuno ng mga asong gubat. Walang katuturan, pero sa mga taong baliko ang paniniwala, ito ang pinanghawakan nila. Si David bilang pinuno ng mga asong gubat. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan.
kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito gintong gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang gabay medalyon pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito. Pwede tong white na may gintong San Benito. Pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo, let it work for you kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.